Marcoleta, kicked out from 5 House panels. Grabe, anong lakas. Tinanggalan siya sa mga committees. 5 pa. Masakit na nga yung matanggalan ka sa isa. Eh sa kanya, 5. Ay, grabe. 5? Oh, saan ka pa? Sa GIP Party List Representative Rodante Marcoleta has been removed from 5 panels in the House of Representatives, including the powerful Commission on Appointments. Alam niyo ba, Ochero, gets ko kung tatanggalin siya sa Commission on Appointments. Kasi kung mariretain siya sa Commission on Appointments, pwede niyang i-railroad yung mga appointments. Yung mga, let's say, mga kailangan i-appoint sa, saan ba to? Sa mga key positions. Pwede niyang kontrahin. Dahil lang, let's say, for political reasons. Naigets ko yun Naigets ko yun. Yung sa Commission on Appointments. During Wednesday's House plenary session, House Deputy Majority Leader in Iloilo City Representative Jam Baronda moved to replace Marcoleta from the CA, Commission on Appointments, and the Committees on Energy, Justice, Public Accounts, and Constitutional Amendments. Grabe. Grabe. Grabe talaga. Panood natin yung balita. Ito yung balita. Day ng Kamara bago mag-recess ang Kongreso, pinagtibay sa plenaryo ng House of Representatives ang pagtatanggal kay Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta sa ilang House committees. Walang binanggit na dahilan sa pagkakatanggal ni Congressman Marcoleta sa 5 komite, partikular na ang Appointments, Energy, Justice, Public Accounts at Constitutional Amendments. Dating Vice Chairperson ng House Energy at Justice Panel si Marcoleta. Ang mosyong ito ay inihain ni Deputy Majority Leader Iloilo City Representative Jam Baronda. Si Manila Teachers Party List Representative Virgilio Lacson naman ang hahalili sa membership ni Representative Marcoleta. Mr. Speaker, on the part of the majority, I move to nominate and elect with the Commission on Appointment, with the Committee on Energy, with the Committee on Justice, to the Committee on Public Accounts and Constitutional Amendments, Representative Virgilio Lacson, Vice Representative Rodante Marcoleta. So moved, Mr. Is there any objection? Chair hears none. Motion is approved. Kilalang taga-suporta ni Vice President Sara Duterte si Congressman Marcoleta. Nito lamang din buwan ng Setyembre nang tanggalin sa pagiging Vice Chairperson at miyembro ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang kongresista. Naniniwala si Congressman Marcoleta tinanggal siya sa House Committees dahil sa paninindigan nito sa mga umiiral na panuntunan, regulasyon at standards ng parliamentary practice. I've been removed from CA and from all the 5 committees last night before we adjourn for a break. Magbe-break na kasi ang Congress Magbe-break na kasi ang Congress. Actually, kaya nila may isa sa mga reasons kung ba't minamadali yung budget. Kasi nga, magbe-break na sila. Mag-October na Tapos, this is the price I have to pay for adhering to established rules and regulations. Sabi ni Kong Marcoleta. As well as the standards of parliamentary practice. I may have been bloodied but will remain unbowed, fighting for what is just and right. Uy, nakiki-unbowed ka na rin ngayon, Kong. Maraming pwedeng dahilan. Kung bakit siya tinanggal. Maraming pwedeng posibleng maging dahilan dyan. One is yung kanyang paikipag-alyansa kay Sara. And alam nyo, ito yung pangit ngayon sa sistema ng mga Duterte kasi. Ito yung pangit sa sistema nila. Everything they touch gets corrupted. Everything they touch gets corrupted. Tulad to si Kong Marcoleta, okay naman to Maayos na tao yan Sabi ko nga sa inyo ako hindi ako magsasalita ng
masama kay Kong Marcoleta kasi nakilala ko kasi siya as a person, not as a congressman. So I know for a fact na mabuting tao si Kong Marcoleta. Mabait yan. Wala akong masasabing masama dyan. Siguro itong mga last few times kung saan dapat magsalita si Sara Duterte tungkol sa kanyang budget, dapat ako personally, I was expecting si Kong Marcoleta will be one of the first to say na oo, dapat magpaliwanag siya. Real talk yan. Hindi ko ine-expect na na papanigan niya si Sara dito. Although alam kong PDP siya. At alam ko na may connection talaga siya sa mga Duterte noon pa. Pero kasi ang pagkakakilala ko sa kanya, he's a very principled person. Yun ang pagkakakilala ko sa kanya. Yun nga lang, this time, he made the wrong choice. Para kasi sa akin, Sara should explain how she used the confidential funds. Dapat linisin niya yung pangalan niya dyan sa confidential funds. Kasi kung wala talaga siyang ginawang mali, bakit nahihirapan siya magpaliwanag? Yun yung akin eh. Yun yung akin. And dapat si Kong Marcoleta, I was really expecting this. Cross my heart. Ito talaga expectation ko noon kay Kong Marcoleta. Isa siya dun sa mga unang magtatanggol ng budget. Oo, hindi niya ipagtatanggol si Sara, ipagtatanggol niya yung budget. Kasi doon sa ganun ko siya nakilala. Okay. Probably iba yung pagkakakilala ko sa kanya. Probably. Pero nonetheless, sa ganun ko siya nakilala. I was disappointed dito sa nangyari kay Kong Marcoleta. I'm disappointed dyan. Na actually, what standards of parliamentary practice are you defending? Ano yung pinagtatanggol niya? Na standard of parliamentary practice, yung courtesy approval ng budget ng Office of the Vice President na hindi siya pwedeng questionin dahil vice-presidente siya. Ano yun? Practice lang ba yun? Practice ba yun sa role ng isang presidente na laging binibigyan ng courtesy approval sa budget? Alam niyo mga kotsero, sa akin, kung ako tatanungin, walang problema sa akin eh. Kung sasabihin ng mga DDS na, bakit si Bongbong Marcos may courtesy approval sa budget? Alam niyo sasabihin ko, why not? Di i-cross-examine nyo rin. Oo. Sa akin okay lang yun. Kasi ako, I believe personally, regardless kung presidente siya o vice-presidente, public office is a public trust. So ako personally, kung tatanungin si Office of the President kung saan mo ginastos yung budget mo, sa akin, it's just right. Walang mali dun. Tama lang yun. Ang hindi ko maintindihan, mga kotsero, bakit, o sabihin natin meron tradition. It's tradition of parliamentary courtesy. Pagbibigay ba ng courtesy sa highest elected official, President and Vice President. Ang question ko is, bakit damay si Vice President? Kahit sino pang Vice President yan. Mapa-Leni, mapa-GMA, kahit sino pa sila. And past and future, bakit accepted sila sa interpellation ng gastos? Diba? Hindi ko naintindihan yung sa OVP kasi ang mandate lang ng OVP is
to wait. It's to wait. So, essentially, ang kailangan niyang gawin is make sure that the office of the Vice President is functioning. That's it. Hindi niya kailangan ng extra budget. Oo. Hindi niya kailangan ng extra budget para sa social service or what have you. Hindi niya kailangan yun. Hindi niya rin kailangan ng extra budget para sa confidential funds. Kung sa DepEd, maiintindihan ko yung confidential funds. Pero kung sa OVP, parang wala yata justification yun sa OVP. Sige, sabihin natin, in-extend yung parliamentary courtesy kay PBBM because he's the president. Walang problema doon. But to extend it as well sa vice president, parang that's extending it too much. Kaya nga yung tanong ko, maski no last time yung tanong ko is bakit kailangan i-extend yung parliamentary, quote-unquote, parliamentary practice na yan sa OVP. Wala naman yan sa kanilang rules. Hindi naman yan nakasulat sa kanilang, sa rules of the House. It's just a practice. Alam niyo ba yun na hindi siya nakasulat sa rules sa rules ng House of Representatives? Hindi yan nakasulat sa rules. It's just a practice. Kumbaga, na matagal na kasing ginagawa. So, tuloy na lang natin. Pero ako kasi, mga kotsero, okay ako sa tradition as long as the tradition makes sense. Oo. Basta the tradition makes sense. So ako, mga kotsero, I was expecting si Kong Marcoleta would question that. Bakit mo hinahayaan? Kung makarating mo ito kay Kong Marcoleta, itong video na to, bakit mo pinagtatanggol yung bagay na alam mong mali? If this was any other person, mga kotsero, ito lang kung ibang tao to at hindi si Sara, ganyan pa rin kaya ang ire-react ni Kong Marcoleta? Kung ibang ahensya yan, let's say that's DOTR or DSWD or Department of National Defense. Nagkaroon ng notice of disallowance, charge, and suspensions. Magsasalita kaya si Kong Marcoleta at sasabihin niya, hindi, i-extend natin ang parliamentary courtesy. Wag na natin i-discuss, wag na natin pag-usapan. I'm sure hindi. So bakit exempted si Sara sa questioning? Yun yung yun yung may mga nagko-comment sa akin, pinagpuputok ng butchi mo. Yun ang pinagpuputok ng butchi ko. Bakit meron ka ng yung tao ay meron ng notice of charge, notice of disallowance, at notice of suspension. Pero dapat exempted pa rin siya. Dapat exempted pa rin siya sa questioning. Bakit ganun? Di ba congressman na si Marcoleta nung panahon ni Leni Robredo, nag-react ba siya? Hindi. Bakit? Wala notice of disallowance At saka yung budget ni Leni noon, if I'm not mistaken, yung budget ni Leni noon, walang parliamentary courtesy. If I'm not mistaken. Oo. Kino-question siya. Tinatanong siya. Wala pang confidential fund. Again, mga kotsero, let's just call a spade a spade. Yun lang yun. Hindi ko sinusuportahan si Leni, pero let's call a spade a spade. Hindi lang yun, mga kotsero. Hindi lang yun. Pinagtanggol niya si Inday, tapos inaway pa niya pati yung mga kapwa niya kongresista. Case in point. Is he rebuking this committee? What is the question, Mr. Chair? Are you rebuking this committee? Why am I supposed to rebuke the committee? I am You not. have been saying things for a while.
You have been rebuking this committee. You're saying that. We're not blaming the Vice President on this. I Honorable Marcoleta, we are not blaming the Lagi ka naman gumaganyan. Anong ina-ito legislation na pinag-usapan? Sino nag-establish? Wala nga prior determination. Okay, prior determination. Let's talk about this. Tawag ni Paninya. Mamaya, antay mo. Antay mo. Antay kita dyan. Ito kasi nung kopya. Anyway. So, yan. Yan yung una. Yan yung very recent pa to. Very recent. Meron pang isa na nauna. Ito yung nauna. Oh. Steelman na tinatanong ko. Bira naman na. Pero sasagot. The question is addressed to the chair. Why would the members answer that? So, we don't have the authority to speak. Kalokohan naman yung pinagsasabi mo. Why the chairman only speak? Di ba kami pwede salita? We are also members, just the same. Dati alam mo yun. Alam mo yun. Can the vice chair cannot answer your query if he has the answer? Pwede. Ang pinag-uusapan natin, ang chairman ang sasagot. No. Not only the chairman. Nagsasalita lang yun. Bakit? Salita na nga eh. Naman ito. Hindi pwede yun. Hindi pwede magsalita yung iba. Hindi pwede yung chairman lang. Di ba? Pwede ba yung Dante? Sa parliamentary procedure in the House that the members cannot speak. Pwede. Diba? Iba ang drama ngayon sa Kongreso, guys. Oo. Nakakalimutan ko na nga mag-Netflix dahil sa mga hearing eh. Mas maganda manood ngayon ng mga hearing kaysa sa Netflix. Di ba? Punong-puno, human life drama. Anyway. Kaya yun. So, hindi ako magtataka kung bakit siya tinanggal. Baka the majority feels na baka the majority feels na si Marcoleta can no longer be dependent on. At saka mga kotsero, wala siyang choice. Wala siyang choice. Majority yan eh. Yung mayorya ang pumili. Wala siyang magagawa. I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless and see you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?